Magdiwang ka dahil kasama mo ako. Pakitanong nga siya, masaya ka ba ngayon? Amen. So, lahat po ng narito ay masaya. Amen po ba? Amen. Kanina pa po masaya ang Panginoon dahil kanina pa siya na itataas. Amen. Minsan papalakpakan natin ang Panginoon. Praise your name, O God. We glorify you. We honor you, our God, our Master, our King. You deserve all the glory and honor. Come on, let us praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. We praise you, the Most High, our rock of salvation. You are King, O God. You are a provider, our healer, a great physician. You are the great I am, O God, in Jesus' name. Well, thank you, Lord God, because you are our Father. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nakatayo sa presensya mo ngayon, Panginoon. Lord, you allow us, Lord God, in this night, Panginoon, na pagkatipunin para maranasan minsan pa ang iyong dakilang presensya, Panginoon. Nakikita mo ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Kilala mo pang maging ang aming mga gawa sa pangalan na Jesus right now. Kung meron ka nakikitang karumihan, mga pagkukulang laban sa iyo, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, patawarin mo kami. Batid mo ang laman ng aming mga puso, maging ang laman ng aming mga isipan, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nakakapatid ng lahat ng bagay. Dahil naririto ka not to condemn us, Lord God, but to forgive us, Panginoon. Narito ka para imit ang aming mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Diyos, dahil nagpakilala ka sa amin bilang aming Diyos at tagapagligtas at higit sa lahat, Ama namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang dahilan ng lahat ng bagay. Naririto kami, Lord God, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon, ayon sa aming mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, sa kapahayagan ng iyong salita. Hayaan mo po, Panginoon, na buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang marinig namin, maintindihan namin ang revelation na nagmumula sa iyo. Lord God, ang nais namin ngayon, sa gabing ito, Panginoon, ikaw ay maitanghal, ikaw siya ay maitaas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kompletuhin mo ang araw na ito, Panginoon, Lord God, ng pagpupuri, Panginoon, sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo ang bawat isa ay makigalak, Panginoon, Lord God, hayaan mo ang bawat isa, Panginoon, ay magpuri, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat bibig, Panginoon, ay magsasambit na ikaw ay tunay na Diyos, Panginoon, wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Itago mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa likuran ng iyong cross at tanging ikaw lamang ang siyang maihayag sa pangalan ni Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord God, kiniklaim na namin ang victory mo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, oh God, sa lahat ng mayroong karamdaman, shout praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God, thank you. We claim the healing in Jesus' name. Sa lahat ng merong karamdaman, Panginoon, ngayon pa lang pagalingin mo na sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng mga nabibigitan, we declare, Lord God, your peace in the name of Jesus Christ and comfort right now in the name of Jesus. We need your spirit right now in Jesus' name. Maraming salamat. We give you glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so maaari na po tayong maupo. Yan, so thank the Lord sa tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon sa katatapos lang na anniversary natin noong nakaraang linggo. And indeed, kumilos ang Panginoon. Amen po ba? Sarap-sarap na maranasan yung presensya ng Panginoon. You know, kakaiba yung presensya na pinaranas niya, yung espiritu ng pagdiriwang, no? Kita mo, wala halos nakakunot ng noo. Tingnan mo ngayon. Ganon. So, ang sarap ng presensya ng Panginoon, and indeed, ang Diyos po ay naitanghal. Sabi po ng Panginoon, kung ako ay may tataas, idadala ko ang lahat ng tao sa akin. So, kung siya ay naitataas, and ang sarap sa kalooban na makita mo, ang dami-daming mga tao, and they're waiting for the presence of God para makatagpo nila ang Panginoon. So, dahil sabi ng Panginoon, kung itataas niyo ako, dadalhin ko ang mga tao sa inyo. And indeed, pinuno po ng Panginoon ang lugar na to ng mga taong sumasamba sa Kanya. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. So, at naniniwala po ako na malapit nang dumating ang panahon na kahit night service natin, puno yung funwall. Amen po ba? Amen. Praise God. Okay, so makibukas po kayo sa akin sa Luke chapter 17 verses 11 to 19 para sa maiging pag-aaral ng salita ng Panginoon. Luke 17 verses 11 to 19. Sabi po dito, one day Jesus was traveling along the border between Samaria and Galilee on the way to Jerusalem. As he was going to a village, 10 lepers met him. They stood at a distance and shouted, Jesus, Master, have mercy on us. When Jesus saw them, he told them, go and show yourselves to the priests. While they were going,
they were made clean. And verse 15, but one of them, when he saw that he had been healed, came back and praised God with a loud voice. He fell on his face at Jesus' feet and thanked him. Now that man was a Samaritan. Jesus asked, 10 men were made clean, weren't they? Where are the other 9? Except for this foreigner, were any of them found to return and give praise to God? Then he told the man, get up and go home. Your faith has made you well. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, ay bigyan mo kami ng mensahe na payak, mensahe na makukuha namin, Panginoon, maiintindihan namin at may apply namin. Dahil ang nais mo, ang lahat ng aming naririnig, Panginoon, Lord God, ay maisabuhay namin, Panginoon. Lord, we want to be like a wise man who hears the word and does those words, Panginoon, Lord God. Mga naririnig namin ay ginagawa namin dahil ito po, Panginoon, ang nais mong mangyari sa buhay ng bawat isa. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, O Holy Spirit, come with us, Panginoon. Mangusap ka personally, mga pangungusap na magagamit namin at magiging katotohanan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Thank you. We give glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. So, meron po ba nakaranas dito na minsan sa kanyang buhay ay nakatanggap ng regalo na hindi niya inaasahan? Meron? So, kung meron po sa inyo, makaka-relate po kayo dito sa ating pag-aaralan na ngayon. Isang regalo na ng Panginoon na hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya at once, biglaan or all of the sudden sa kanyang buhay. And dito po sa ating binasa, meron po tayong mga tatalakayin. So, ang kagalingan ng mga lepers. So, ilan po yung lepers? Ayon sa binasa natin, merong 10 lepers. And meron yung isa doon, Samaritano. And probably, yung in 9 ay mga Jews, no? So, and next is the gratitude of the Samaritan who experienced healing. So, meron pong ginawa itong isang leper na pinagaling ng Panginoon. So, and then the exposition of God's grace. Yun po mga matatalakay natin sa ating pag-aaral ngayon. So, ang Diyos po ay mahabaging Diyos. Tama po ba? I want to begin with this statement. Everyone need healing. Ang lahat po sa atin ay nakaranas ng magkasakit. Totoo po ba yon? Sino hindi pa nagkasakit simula nung bata? Yan, ituro mo sa amin ang iyong sekreto. Okay? So, lahat po tayo ay nakaranas ng magkasakit. Maybe sa lahat na naririto ngayon sa ating, sa lugar na to ngayon ay nakaranas ng karamdaman. And siguro meron sa atin na hanggang ngayon ay merong nararamdaman, nakakaranas ng mga oppression or nakaranas ng bigatin, suffering, 'di ba, loss, nasubukan niya na ring magulo talaga yung buhay niya, parang ang gulo-gulo, no? So, lahat tayo ay nakaranas ng mga ganong mga bagay, okay? So, but merong mga tao na sa kanilang mga dinadanas, ang tingin nila sa kanilang pinagdadaanan ngayon ay parang hopeless case. Hopeless, yung parang wala ng pag-asa. So, siguro madalang naman siguro yung mga taong ganon. No, lalo't Kristiyano ka na, dapat meron kang pag-asa. Tama po ba? Ang pag-asa natin ay ang Panginoon. So, pero merong mga tao na pag dumaan sila sa isang pagsubok, parang hindi nila kayang lampasan. At ang nasa isip nila ay, wala na akong pag-asa, wala na akong magagawa. Kung kayo po ay isa sa mga nakaranas ng ganon, I tell you, merong pag-asa sa paanan ng Panginoon. Amen. So, meron din naman na mga tao na nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng pagsubok sa kanilang buhay at nalampasan nila na yun. Pero, ang masakit, yung nakalimutan nilang magpasalamat. Sino po yung nasubukan ng maospital? Amen. So, meron po na subok ng maospital. And, nung kayo ay merong karamdaman dinala sa ospital, nasubukan nyo bang bumalik? Yung na-receive nyo yung inyong kagalingan ng buong buo, na subukan nyo po bang bumalik sa doktor nyo, tapos sabihin niya, Doc, thank you dahil gumaling ako doon sa sakit. Dahil sa nireseta mong gamot, ako ay pinagaling. Meron po bang ganon? Okay? So, ito po ay kwento na makakatulong po sa atin para magkaroon ng isang matibay na pag-asa sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, sa kwento po, si Jesus ay naglalakbay
And dumaan siya doon sa border ng Samaria and Jerusalem. And sabi sa Bible, merong 10 leper. No, sila ay magkakasama na. Yan. Meron po tayong kasabihan, birds with the same feather flock together. So kaya po sila magkakasama-sama dahil lahat sila may ketong. Hello? So sila ay magkakasama that time at alam nyo po ang news about the Lord Jesus Christ nung panahon na yon ay kalat na. No? Amakin mo, pati itong mga may ketong na to ay kilala nila si Jesus Christ. Nung dumaan si Jesus Christ, hindi niya naitago ang kanyang sarili at meron siyang narinig na sigaw. No, habang naglalakad siya, merong sumigaw. Sa kalayuan, merong sumigaw. Kasi kung malapit, ang pangit naman, di ba, kung sisigaw ka pa. Imagine mo, nandito lang yung kaharap, tapos sisigawan mo siya. Ano kaya? Kakaiba, di ba? Ano? Hi! Parang ganon. No, so, para mas maintindihan natin, ilagay natin yung posisyon na medyo malayo si Jesus Christ doon sa mga may ketong. Kaya itong mga may ketong na to, nung nakita si Jesus Christ, sila ay sumisigaw. Ano sinisigaw nila? Jesus! Jesus! Tapos, Master, have mercy on us. They're begging for mercy because they need something. Meron silang pangailangan. Tama po ba? Ang mga may sakit ay nangangailangan ng kagalingan. Ang mga walang pera, nangangailangan ng pera. Ang mga may trabaho, naghahanap ng trabaho. Pero pag may hina ang kita, nagrereklamo. Pakisabi sa katabi mo, hindi ako yon. Okay, so pag meron kang pangailangan, no, ginagawa mo ang mga bagay-bagay para maabot mo yung pangailangan na yon. Tama po ba? Ang mga nagtatrabaho, kailangan nilang masustain yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Minsan ganun ang kaisipan natin. So, ang kaisipan ng iba ay we eat to work. No, tayo po ay kumakain para magtrabaho. Yun na lang yung kaisipan ng iba. Kaya yung iba, ang ginagawa, ang buhay nila, 8 hours or 12 hours sa EPSA, pagkatapos noon, kain, tulog, and then bangon na naman. So, gano'n na naman hanggang Sabado, tapos pag Linggo, may reklamo na, sana pahinga ko na yon. Pero, gano'n pa rin, gano'n at gano'n. So, pwede nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Alam niyo po, natutuwa ako every time na meron tayong mga manggagawa there. They are willing na sacrifice yung mga time nila para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? And, nakita ko po lalo yon nung mga bagay na yon nung anniversary, Saturday night. Tuwan-tuwa po ako kasi ang dami-daming mga manggagawa na kumikilos. Tapos tinitignan ko yung oras. Sabi ko, wow, it's 11. Pero kung minsan maririnig mo yung iba na 9 pa lang, sabi nila sa pagtrabaho, pinag-uusapan, hanggang 8 kami, pagod na ako. Pero that time, sinusundan ko po yung oras. Sabi ko, parang wala akong naririnig na nagrereklamo na, OT na naman, OT na nga, OT pa dito, parang ganon. So, palakpakan po natin ang Panginoon dahil merong mga manggagawa na willing mag-sacrifice para sa Panginoon. At yung mga tao na yun ay hindi natakot na baguhin ang kanilang takbo ng buhay, hindi lang kain, tulog, and then pasok sa trabaho, hindi lang po ganon. So, dahil nakilala nila ang Panginoon, they understood na ang pagsasakripisyo maging ang oras para sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Hello? The time we invest with the Lord is not the time wasted, but is the time invested. Hello, ulitin ko po, the time we give unto the Lord is not the time wasted, it is always the time invested. So kung ikaw po ay naglala ng panahon, ng oras sa Panginoon, sabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, walang oras na nilaan mo sa akin na nawalan ng kabuluhan. Dahil sabi pangako po ng Panginoon, Lord, ng Panginoong Jesus, sabi niya, your labor in the Lord will never be in vain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang oras na binibigay natin sa Panginoon na hindi nawawala ng kabuluhan. Lahat may kabuluhan. Kitang-kita yon ng Panginoon. Kaya nakaka-bless po yung mga taong ito. Amen. So, etong mga may ketong na to ay nung naglalakad si Jesus, sumisigaw sila. They're begging for mercy. Dahil meron silang pangailangan.
Ang pangangailangan nila ay kagalingan. And they're very desperate enough, kaya ang sigaw nila ay sobrang lakas to the point na marinig sila ni Jesus Christ. Isipin po ninyo, si Jesus Christ ay naglalakad at itong tao na to ay kilalang kilala. No? Dahil sa kanyang mga himalang ginagawa. Yan. Kilalang kilala siya dahil sa kanyang mga himalang ginagawa. At sinusundan siya ng maraming mga tao. There's one time, no, siya ay may pinuntahan doon sa isang burol, nagpakain siya ng 5,000 ng mga lalaki pa lang. So, ibig sabihin, ganun karami ang sumusunod kay Jesus Christ every time na nandun siya sa isang lugar. Imagine mo, kung si Aldab ngayon ay nandito, gaano kaya karaming tao, si Yaya Dab, na nandito ngayon sa Fan Mall? Gaano kaya karaming tao ngayon dito sa Fan Mall? Diba? Kakawayan lang sila ni Adam, ganun na siya. No, diba? Tapos, nakakatuwa kasi itong si Yaya Dab, hindi naman siya nagsasalita, right? Pero tuwan-tuwa sa kanya, isipin nyo, ako ngayon. O, diba? So, pero natutuwa sila, nakukuha nung tao, nung character, yung attention ng maraming tao. Pero si Jesus Christ, lalo na kaya si Jesus Christ that time, diba si Jesus Christ gumagawa ng himala, at yung mga himala na yun ay kakaiba. Hindi pa nila nakita to their entire life. Hindi talaga nila nakita na meron palang pwedeng ganun. Nang miracle pala ay totoo. No? Kaya si Jesus Christ ay sinusundan. At eto habang naglalakad siya, kaya masasabi ko po ng sigaw ng 10 may ketong ay napakalakas dahil naniniwala ako habang siya ay naglalakad, sinusundan siya ng maraming mga tao. May ingay. And then, salamat sa Panginoon. Narinig niya ang merong pangangailangan. You know, alam na alam ng Panginoon na meron kang pangangailangan, right? At ito po ang mga dahilan kung bakit ang 10 leprosy ay sumisigaw. Una, pag ikaw po ay may ketong sa Israel, ikaw po ay nilalabas ng bayan or nilalabas ka ng camp. So, dahil pwede kang makahawa. So, the leprous man is considered as defiled. Sa kanilang kultura, sila ay defiled. Nilalabas ng bayan para hindi makahawa, kaya papansin mo kahit nung panahon ni Elisha, no, yung 2 may ketong na pumunta sa lugar ng Assyrian army ay nandoon sa labas ng bayan kasi pwede silang makahawa. Okay? So, nilalagay sila doon sa labas. And maybe itong 2 na to dahil si Jesus Christ ay naglalakad sa border ng Samaria at saka ng Galilee. So, malapit sa labas ng bayan. And then itong 2 na to ay sumisigaw. Na makibukas po kayo sa akin sa Leviticus chapter 13 verses 46 to 47. Alam nyo, nakakalungkot ang mga taong may ketong. So, they were isolated. No? Sila po ay hindi pinapayagan na makisama doon sa maraming mga tao. No, they were living outside the camp alone because they were defiled, considered as defiled person. They were considered unclean. Whatever they touches is considered unclean. So yun po ang masakit doon. Pag ano yung hawakan nila, masasabi na yung hinawakan nila ay unclean na. So parang ikaw yung tao na kinadidirian. Yan. Ito po yung sitwasyon ng taong may ketong, no? Kinadidirian. Yucks. No, kung minsan pag nagkukwento ka, ala, yung sugat ko may nana na, tapos nung piniga ko, lumabas yung dilaw. Sabi na nakarinig, yucks, hindi mo pinta yung ano. Para pag pag-uusapan natin ang may ketong, grabe po ang may ketong, no? Nalalaglag yung laman, hindi nila alam na nangangamoy yung kanilang laman dahil nabubulok unti-unti. Hindi nila grabe, kung makikita mo yung may ketong, tapos namumuti ang kanilang buong katawan, no? Ganun po yung itsura nila. And alam niyo po, marami sa may mga ketong ay bulag dahil wala na silang pakiramdam. Yung mga puwing sa kanilang mga mata, hindi nila na makuhang alisin. Hindi nila alam na meron na palang puwing, masakit sa kanilang mga mata. So, pero itong mga to ay nakaranas na maihiwalay. Sila po ay inihiwalay. Okay? So, nasubukan mo na bang mag-isa? Ano pakiramdam na nag-iisa? Kawawa ako. Walang nagmamahal sa akin.
30 years old, 40 years old, wala pa akong asawa. Ganito ba talaga ang itsura ko? Parang gano'n na. Pag nag-iisa ka, parang ang pakiramdam mo, tapos yung iba, ang saya-saya doon sa paligid, tapos ikaw nag-iisa, sabi, hindi ba ako mabait? Bakit ayaw nila akong kasama? Diba? So mahirap mag-isa. Meron po tayong kasabihan, no man is an island. No? Kaya marami sa nag-iisa nagpapakamatay. Naisipan nyo na lang ang gusto nila. Parang resolve nila sa kanilang sitwasyon. Papakamatay na lang ako. No? So, eto mga leper na to, thank the Lord dahil hindi agad sila nagpakamatay. Meron silang pag-asa. Amen. So, meron pong isang story. Ito po ay story na narinig ko nung kami po ay nag-seminar doon sa OCC, Operation Christmas Child. Okay, meron pong silang missionary group. Sila po ay missionary group and then pumunta sila sa isang lugar na merong mga ketong. Alam niyo yung lugar na yun ay punong-puno ng mga ketong. Mga tao may ketong, minsan nalalaglag na ilang daliri. Yung kuko nila, yung laman ng kanilang mga daliri, halos hindi na makita, nalalaglag na lang na ganyan. And then so marami na pong pumunta mga missionary dun sa lugar na yon, kaya lang hindi sila nakatiis kasi merong mga missionary na medyo, wow, ano ba to? Parang baka kami mahawa. So, kuminsan, dahil missionary sila, ang ginagawa nila, pumapasok sila sa camp, tapos halos hindi sila lumalabas. Tapos pag magmi-minister lang, saka sila pumupunta. Pero itong grupo ng missionary nito ay pumunta doon sa lugar. Pinag-iralan nila yung mga taong may ketong. And naintindihan nila na talagang mababa ang pagtingin nila sa kanilang mga sarili. So parang yung kanilang morality ay bumaba na talaga. Ang tingin nila sa sarili ay wala ng pag-asa. So, ang grupo ng missionary nito ay pumunta doon and they want to share the Word of God. You know, ang kasabihan nila, ang sinabi sa kanila, ang motivation nila, pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, dapat nararamdaman. Dapat nararamdaman. So, meaning, hanggat maaari, pwede mo silang hawakan, yakapin, para maramdaman nila. And nandun po sila sa lugar ng mga maketong. So, and then they share the Word of God, the love of God. Alam niyo, napakasarap i-share ng salita ng Panginoon, ng pagmamahal ng Panginoon. Tama po ba? Tayo ay nandito ngayon dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Ito mga missionary nito, gusto nilang i-share yung pag-ibig na yon, kaya lang nagda-doubt, merong ano sa isip nila na something na, saglit lang, paano ko siyang yayakapin, paano ko siyang kakamayan, paano kung mahawaan ako? Pero dahil they are motivated by the love of God, natutunan po nilang humawak, natutunan nilang kumamay, natutunan nilang yumakap. There's one time sila po ay kumakain. Pinaharapan sila ng pagkain. At ang mga nag-prepare po nito ay community ng mga may ketong. Okay, so etong mga tao nito, though medyo ilang sila sa mga tao, kasi nakaranas na sila na i-reject sila eh. Yung binibigay nila, ino-offer nila ay hindi kinakain dahil baka naman mahawa ko. And there's one time, long table, sila po ay nakaupo, yung mga missionary nakaupo sa table, and then sinerve ang mga pagkain. Ang sarap ng pagkain. No, mga inihaw na isda, bangus, malaki, ganyan, tapos mga crabs, niluto tapos inihain sa kanila. Ang sarap. Tapos merong kamatis. Ganyan. Ang sarap sausawan, nasa isip nila, wow, mapaparami tayo ng kain na to. Pero, on the back of their mind, baka naman magkaroon din tayo ng keto. So, habang sila po ay nakaharap sa mesa, ang paligid po, ang community po ng mga ketong na yon ay nanonood sa kanila. Why? Inobserbahan sila. Kasi gusto nilang makita ng tao na kayang sila itanggapin. And dumating po, kakain na. Yan, kakain na. Very sensitive po yung leader nila and then nakita, sabi ng ganon, sige, kain. Lahat ng mga nandun sa table, mga missionary, kumain sila. And then, there's one time, nakita nila yung kamatis. Nakita nila kung sino yung kumukuha nag-prepare ng kamatis. You know, hindi kutsilyo ang ginamit, kamay. Ba't po kayo tumatawa? Na-imagine nyo ba?
Pinirepair po yung kamatis sa pamamagitan ng kamay. Sino po ng laking bukid? Nakasubok po ako noon. Sarap na sarap nga ako noon. Yung pipigain mo yung kamatis. Iwalay mo na ganun. Tapos, i-slice mo ng daliri mo na ganun. Pag-iwalay mo. Tapos, makatas yung kamatis. Tapos ang nag-prepare po ay merong ketong buong katawan talaga. Nakikita nila medyo naagnas na yung kamay. So, napatigil sila ng pagkain. Oh, totoo, sabi niya, napatigil kami ng pagkain. Nung sinishare niya yun talaga, napatigil kami ng pagkain kasi nakita namin, paano kung may humalong laman? Diba? Kamatis. Wow, kamatis. They need to share the love of God. At sabi ang motivation sa kanila, ang pag-ibig ng Panginoon nararamdaman. Para matouch mo sila, dapat yung hinain nila sa'yo, kakainin mo. Kaya, pikit-pikit sila. Sabi ng leader, kain. Kain. So sila ngayon, nakapikit kumakain. Ang sarap ng ulam, inihaw na bangus, mga alimangong malalaki. Kain sila, pero that time, medyo bumabagal na ang pagkain nila. Kasi nakita nila yung pag-prepare. Tapos, napansin ng mga tao, ng leader ng community na yon, wala nang kumukuha ng kamatis. Tapos, lumapit ang leader. Sabi niya, Sir, ayaw niyo na po ba ng kamatis? And then, sabi nung ay hindi. Sabi nung, kasi gusto nilang ipahayag yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, ay hindi. Sabi nung, kain ng kamatis, kain, sige. Kain sila. And then, nakita nila yung community umiiyak sa kanilang harapan. The whole community are crying. Doon sa harapan nila, umiiyak, tumutulo yung luha. And then, nung natouch sila, napatigil yung leader, sabi nung leader, bakit po kayo umiiyak? Sabi nung mga Maiketong, ngayon lang namin naranasan na kami ay tanggapin. Ang dami na pong sumama sa amin, pero kayo lang, sa inyo lang namin naramdaman na ang tunay ng pag-ibig ng Panginoon, na handa nyo kaming i-accept kahit ganito kami. Amen. Nung narinig po nung leader na yun, sabi niya, kamatis pa! Kamatis pa! So, dahil po nakita nila na ang tao, yung mga tao na yon, ay naramdaman nila ang Panginoon. Alam niyo po, ganun talaga. Pag i-consider natin ang Panginoon, pag i-share natin, no matter what gagawin mo para ma-share lang yung salita ng Panginoon na yun, pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapahan po natin ang Panginoon. So, that time, nung nakita na nilang umiiyak, na-touch na sila ng pag-ibig ng Panginoon, hindi na sila nag-alinlangan sa kamatis. Oh, praise the Lord. Kinain na nila. Dahil sabi ng Panginoon, tanggapin ninyo lahat ng mga pagkain na merong pasasalamat. Pinag-pray naman, nilinis ng Panginoon. Amen. So, praise the Lord. Pero heto po, yung sa kwento natin sa pagdaan ni Jesus Christ, itong mga tao na may ketong, maybe kasama sila sa mga tao na nakakaramdam na sila po ay isolated. Parang wala nang gustong magmahal sa kanila. No? At si Jesus Christ, tandaan natin, pag tumawag ka kay Jesus, sasagutin ka niya. Amen po ba? Sabi po dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you not know. No, pag ang tao ay tumawag sa Panginoong Hesukristo, kanyang dinidinig. Wala pong tao na tumawag kay Jesus na hindi niya dininig. Dahil sinabi ng Panginoon, pangako niya, call unto me and I will answer you. Siya ay sasagot at siya ay sasagot. Kaya nung tumatawag, siguro itong mga tao na to tumawag na sa maraming mga tao ng tulong sa kanila, magbigay sa kanila ng pagkain or magpagaling sa kanila, magbigay ng kahit panglunas lang na gamot, first aid lang sa kanilang mga ketong, walang pumapansin sa kanila. Pero this time, nung lumakad po si Jesus Christ, along that border, sila ay sinagot ng Panginoon. Wow! Pansinin ka ng isang kilalang tao, napakasarap sa pakiramdam. Tama po ba? Si Gary B. Valenciano, kung siya ay haharap sa inyo tapos makikikimay. Si Enrique Hill, kung siya ay makikikimay sa inyo, baka talagang magtatatalon-talon ka pa. No? Dahil kilala siya. Diba? Pero itong tao na to, si Jesus Christ,
He is a God. He's the only one God. No? And siya ay dumaan, maraming tao nakakilala sa kanya, pero ang sigaw ng tumatawag sa kanyang pangalan ay kanyang pinansin. Amen. So sabi po sa Acts chapter 2 verse 21, sabi na, it shall come to pass that whatsoever call on the name of the Lord shall be saved. Romans chapter 10 verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tama po ba? Ang kaligtasan na po na yun ay hindi lang doon sa kaligtasan ng buhay na to, na pagkatapos ng buhay na to ay eternal life, punta ka sa langit. Hindi lang po yun. So lahat po ng meron nakakaranas, kung ikaw ay may pagsubok ngayon at tumawag ka kay Jesus Christ, ikaw ay maliligtas sa pagsubok na yan. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po doon, when Jesus saw them, He told them, go and show yourselves to the priests. No? Leviticus chapter 14, verse 2 to 4. Sabi po dito, this shall be the law of the leper in the day of his cleansing. He shall be brought unto the priests, and the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look, and behold, if the disease of leprosy be healed in the leper, then shall the priests command to take for him that is to be cleansed 2 birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. So, ang mga taong pinagaling, ang mga may ketong na pinagaling, kailangan po nilang magpasiyasat pa sa mga priests that time. Kaya, heto ay kultura ng mga Jew. No, kung kayo po ay gumaling nung panahon na yon, meron kayong leprosy, and then kayo po ay gumaling, kailangan mo pang pumunta sa templo para masiyasat ng priest kung totoo nga bang ikaw ay gumaling na. No? Tapos pag nakitang magaling ka, doon ka palang i-declare, merong requirements. Sabi doon, kailangan mo daw magdala ng 2 birds alive and clean, no? Cedar, wood, and scarlet, and hyssop. Meron kang mga offering na ibibigay, and then magkakaroon pa ng ceremony para sa yung total freedom from that disease. Ganun po ang nangyayari. Kailangan pa nilang mag-report sa priests para masabing ikaw ay magaling. No, kaya si Jesus Christ, sabi niya, pumunta kayo doon sa priests. Nung sinigawan siya ng mga may leper, sabi nga may leprosy, sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa priests. No? Show yourselves to the priests. Pasiyasat ninyo yung mga ketong. At kung ikaw kaya ang may ketong that time, lalapit ka kaya? Saglit lang. Ang ginawa lang namin ay tumawag sa Panginoon na, Panginoon, Master, have mercy on us. And then, ang sagot sa'yo, pumunta kayo doon sa priests. At alam nila, pag sila ay pupunta sa priest, sila ay magpapasiyasat dahil nakaranas sila ng kagalingan. Wow! But you know, itong 10 may ketong na to, pumunta sila. Naglalakad sila patungo na doon sa templo. Grabing attitude, grabing pananampalataya dahil they are desperate. Kailangan nilang kagalingan, kailangan nilang manalig sa Panginoon at nanampalataya sila sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na pumunta kayo doon sa priest, no? Doon sa nangangalaga sa templo, pumunta kayo doon, pasiyasat kayo. Sila ay pumunta na do, hindi pa nila agad nakikita na sila ay magaling. Pero along the way, habang sila po ay naglalakad, napansin ng isa. Wow. Wala na akong ketong. And maybe siguro kung i-imagine mo ang kanyang itsura that time, parang nanalo na sa panahon ngayon ng loto. Sino po nagtataya ng loto? Taas ang kamay. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Wala nagtataya ng loto. Iyan. So, para ka daw nanalo ng biglaang yaman. So, iniisip ko talagang napalundag pa to. Yes! Gumaling ako, tingnan niyo yung mga sarili niyo. And then you know, he praised God, pumunta siya, bumalik siya sa Panginoon, and then nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon, bumalik siya. Napipicture niyo po ba yung itsura nung taong pinagaling? Yung wala ng pag-asa, tapos all of the sudden, biglang gumaling? Hindi may pinta. Tingnan mo yung katabi mo.
So kung nakangiti po siya, maybe ganun na yung part ng ng kasiyahan meron siya. Pero heto talaga parang ang ketong kasi inihintay mo na yung yung wakas mo No, parang ito na yung pinakamalubhang sakit that time, no, wala nang kagalingan. So, hintay mo na lang manghina ang iyong katawan, magdas ang buong katawan mo and then mamatay. Pero in an instant biglang gumaling. So, mapapalundag ka talaga sa tuwa di ba? So, tong tao na to, tong actually Samaritan man, no, he was Samaritan, a foreigner, and he is not a Jew. Siya ay tumalo, sumigaw, nagpasalamat sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon, and then bumalik kay Jesus Christ para magpasalamat. Amen. So, pansinin niyo po ang reply ni Jesus Christ sa kanya. Sabi po ni Jesus Christ, nung siya po ay lumuhod sa harapan ni Jesus Christ at nagpasalamat sa Panginoon, sabi niya, Jesus Christ asked, 10 men were made clean, weren't they? Di ba 10 yung pinagaling? 10 kayong sumigaw sa akin 10 kayong pinagaling. Naniniwala po ko na lahat ay gumaling. Tama po ba? Dahil hinanap ng Panginoon na lahat ng kanyang pinagaling. Sabi niya, di ba 10 yung mga gumaling? Di ba 10 kayo? Bakit isa lang? Ito, foreigner pa, bumalik sa akin. No, pero kung sila ay mga Jew, kung yung 9 na yon ay mga Jew, hindi nyo po sila masisisi. Why? They are bounded by the law of Moses. Meron po silang batas na sinusunod. Hello? Yan. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, Matthew chapter 5 verse 17, think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. That is why ang command ng Panginoon sa may mga ketong ay, pumunta kayo doon, pasiyasat kayo, kayong mga pinagaling. So, if the 9 leper ay nagdire-diretso sa templo para magpagaling, para magpasiyasat na sila nga ay magaling, so hindi niyo po sila masisisi. Hindi po yun ingratitude. Naniniwala po ako. Dahil batas nila yon, kailangan nilang sumunod sa batas. Amen. At tong isa nito, yung bumalik kay Jesucristo at nagpapasalamat sa Panginoon, lumuhod sa harapan ng Panginoon para magpasalamat. Ito po ay Samaritano. At hindi siya nakakulong sa batas ni Moses. Amen. So, mga Gentiles. Yan. Ang mga Gentile po ay walang sinusunod na batas. Pero, eto po, Romans chapter 12. Meron silang batas sa kanilang mga puso. Yung batas na patungkol sa Panginoon, the moral standard of God's righteousness, yung 10 Commandments, hindi sila nasasakop, parang hindi ganun katindi yung kanilang kaigting yung kanilang pagsunod doon. Okay, yun po ang mga Gentiles. Romans chapter 2 verse 12, for as many as have sinned without law shall also perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. Verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Verse 14, for when the Gentiles who have not the law do by nature the things contained in the law, this having not are the law unto themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. So sinasabi po dito ni Paul na ang mga Gentiles, though wala silang batas, pero pag ginagawa nila ang mga bagay-bagay na nauukol sa batas, no? This having not the law unto themselves. So yun ay nagiging batas sa kanilang mga sarili. Ang batas ng mga Gentiles ay batas ng konsensya.
So itong Samaritano na to ay bumalik kay Jesus Christ, nagpasalamat sa Panginoon dahil alam niya kahit siya ay hintil, merong Diyos na nagpagaling sa kanya. Amen. Dahil lahat ng tao merong kinikilalang Diyos. Sabi ng mga atheists, walang Diyos. Ang Diyos ay kami. Kinikilala nila ang kanilang mga sarili na sila ay Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos, pero ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay Diyos. Dahil God sets eternity in the hearts of men according to Solomon in Ecclesiastes. Amen. So naglagay po sa puso ng tao, naglagay ang Panginoon. It is something na minsan hindi niya maintindihan. Na ang tanging makakapuno doon sa puso na yon ay ang Diyos. Kaya ang tao ay palaging naghahanap ng Diyos. Amen po ba? Kaya ka nandito dahil kailangan mo ng Diyos. Amen. So, etong mga Gentiles, though wala silang batas, pero ang batas nila ay kanilang konsensya. Itong Samaritano na to, kaya na lang ganun ang reaksyon niya dahil sa konsensya niya, kailangan niyang magpasalamat sa naranasan niya. Amen. So, nagpasalamat siya sa Panginoon dahil yun ay batas na nasa kasulat sa kanyang puso. I remember sa Romans chapter 9, I think, Romans chapter 10. Sabi po doon, on those days, I will put my laws into their hearts and in their mind, I will write them. So ang batas daw po ng Panginoon ay isusulat sa puso ng mga tao at itatatak sa puso ng mga tao at isusulat sa kaisipan ng mga tao. Amen. So, alam niyo po, ang paggawa ng kabutihan, ay nakatatak sa puso ng bawat isa sa atin. Ang sarap gumawa ng mabuti, right? Nakakakonsensyang gumawa ng masama, right? Pag hindi ka na nakakonsensya, I tell you, naging kalyo na ang puso mo. Kanina po, tinalakay po to nung kaninang umaga. So kung sino po yung nandito kanina. So may mga times pala na ang puso natin ay nagkakakalyo. No? Okay, kailangan ng spa, heart spa. Kung paa po ay nagkakakalyo, ini-spa, foot spa. Ang pusong nagkakakalyo, kailangan din yata ng spa, heart spa. Pero kayang palambutin ang puso, maging ang pusong bato. Amen po ba? Kailangan palambutin ng Panginoon yon. Amen? Kayang-kaya niyang palambutin ang pusong bato. Amen? Kaya lumambot ang puso mo dahil sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Si Jesus Christ po ay hinanap niya ang siyam. Hindi po sa kaisipan niya ay kinokondemn niya yung siyam. Dahil alam niya yung siyam na yon ay pinufulfill lang ang batas na nakasulat ayon kay Moses. Pero sad to say, meron palang mga bagay dahil sa batas hindi mo makikita yung grace ng Panginoon. In this verse, ang Panginoon ay nag-introduce ng batas. Not to abolish the law of Moses, but to strengthen the law of Moses. This is the law of grace. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat na husgahan dahil sa batas ng grace? At ang punishment na mararanasan natin, ang justice na ibibigay sa atin ng Panginoon or ang paghuhusga ng Panginoon sa atin pagdating ng araw ay isang makatarungang paghusga dahil ibinigay niya ang batas, the law of grace in our lives. Nakagawa tayo ng mga kasalanan, yes. Nakagawa po tayo ng mga pagkakamali, yes. Nakagawa tayo ng lahat ng mga bagay na yon. It is because of the grace of the Lord. Sabi ng Bible, you have been saved through faith. By faith, we have been saved through grace. By grace we have been saved through faith. Tayo po ay naligtas ng mga pananampalataya dahil sa masaganang habag ni Jesucristo, tayo po ay nangaligtas. Amen po ba? So, tayo po ay parang parang isang taong merong leper. Natingin natin sa ating mga sarili ay mababa. Maybe, ang tingin natin sa ating sarili ay isolated tayo or tayo ay matao na merong isang karamdaman, isang sakit na nagiging dahilan para maging malayo ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil po yan sa kasalanan.
Tayong lahat ay nagkaroon ng kasalanan, right? And because of that sin, we deserve to die. Sabi ng Panginoon, for the wages of sin is death. Ang lahat daw po ng nagkasala ay karapat-dapat naman or yung kamatayan ay para sa kanya dahil siya ay nagkasala. Because ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat nagkasala. Amen. So lahat ng tao ay nagkaroon ng kasalanan, kaya lahat po ng tao ay magkakaroon ng kamatayan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa Kanya tayo po ay naligtas, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang kasalanan po na yon ay naging dahilan para malayo ang ating relasyon sa Panginoon, para tayong may ketong. Iniwan ang presensya ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero you know, lahat ng tumawag sa Kanya, ibinalik niya ang kanyang relasyon. Pinagaling. Just like this Samaritan man, pinagaling ng Panginoon, nagpasalamat. Nakaranas ng isang habag, nakaranas ng undeserved gift. So ang grace po ay, ang ibig sabihin ay unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat pero ikaw ay nakatanggap ng isang regalo. No, dahil sa masaganang habag ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, pinaranas niya ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin at tayo po ay naabot ng pag-ibig na yon. So that's why, nung si Jesus Christ po ay dumating sa ating buhay, tayo ay pinagaling. Yung relasyon na naputol, yung ugnayan na naputol sa atin, relasyon ng Diyos at saka ng tao na naputol sa atin, ibinalik ng Panginoon. No? Kung ang tao na to, ang Samaritan man na to ay na may leper at nakaranas na ilagay doon sa lugar na kung saan isolated sila, kung saan walang mga kasama, dahil sa kanilang kagalingan, muli silang naibalik doon sa lugar. Nakasama ulit, nakapiling ng maraming mga tao. Ganon din ang naranasan ng bawat isa sa atin. Para tayong mga tao na merong ketong noon. Pero sa habag ng Panginoon, tayo ay tinanggap niya. Amen po ba? Nilagay sa kanyang pamilya. Amen po ba? Pwede po natin palakpakan ng Panginoon doon. It is the grace of God. That's why, ang buhay na yan, pakisabi sa katabi mo, ang buhay mo ay para sa Panginoon. Ang buhay mo ay magpupuri sa Panginoon. Anong ginawa ng Samaritano nung siya ay nakaranas ng grace ng Panginoon? He rejoiced. He praised God. Nagpasalamat siya, Lord, salamat sa iyong mga ginawa. No? Hindi ko na kailangan pumunta doon sa priests. Hindi ko na kailangan pumunta doon sa templo para pasiyasat na ako'y magaling. Lapit ka kay Jesus Christ, magpasalamat ka sa Kanya. Hindi po ako magtatapos sa sinabi ng Panginoon. Sa lahat ng mga nakaranas ng pag-ibig at lumapit sa Panginoon, nagpasalamat, sabi ng Panginoon, then He told the man, get up and go home. Your faith has made you well. Ang meaning po ng made you well doon ay sa word na zozo, ibig sabihin salvation. What a pronouncement, declaration sa buhay ng isang tao. Dahil siya ay lumapit sa Panginoon, itong Samaritano na to lumapit sa Panginoon, siya ay nakaluhod sa paanan ng Panginoon, nagpapasalamat dahil siya ay pinagaling. Sabi ng Panginoon, the declaration of God, of Jesus Christ to him, sabi ng Panginoon, get up and go home. Your faith has made you well. You are saved. Sa magdaling sabi, zozo. Hello. Siguro yung siyam, kailangan pang siya sa atin, tignan lahat ng part ng kanilang mga, kanilang katawan, talagang susuriin lahat. No? Sino po nakaranas dito na yung medical exam? Diba? So sa company, yung annual exam, diba? Sinusuri yung katawan. No? Kung ikaw ay merong karamdaman, ini-scan, siguro ganun ang ginagawa at that time, dun sa Siyam. Pero itong tao na to na lumapit kay Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, you are safe. Kaya po lahat ng lumalapit sa Panginoon, ang declaration ng Panginoon, you are safe. Ligtas ka na. Get up, sabi ng Panginoon. Dahil ligtas ka. I pronounce you
saved. Sabi ng Panginoon. Amen. So, praise God dahil merong habag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sometimes, hindi natin makita yung grace na pinakita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And, pinapakita niya yung grace na yon, yung pag-ibig na yon na walang katapusan. Alam niyo, nakakatuwa ang grace ng Panginoon. You know what? Kahit ikaw na nakatanggap na sa Panginoon, na nakagawa ng kasalanan sa Panginoon, sabi ng Panginoon, if you confess your sin, He's faithful and just to forgive you. Diba? And to cleanse you from all your wickedness and unrighteousness. Ang Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, though ikaw ay Kristiyano nung una, nilinis ka na niya, nagkaroon ka ng kasalanan, nagkaroon ka ng pagkakamali, nagkaroon ka ng pagkukulang, dahil sa grace ng Panginoon, lalapit ka ulit sa Kanya, tatanggapin ka niya ulit. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Dahil lahat ng tumatawag sa Panginoon ay hindi niya pinahihindian. Praise God, lahat po tayo ay tumayo. Lord, right now I pray, personally, ituro mo sa amin, Panginoon,